Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si June at mayroon po tayong breaking news. Ito po, PBBM sinampahan ng impeachment complaint. Ito po ang unang impeachment complaint na sinampa po kay PBBM. Nandito po yung balita ng Abante po ito. Abante ang nagbalita. Naghain ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Duterte Youth Party List. Sina Chairman Ronald Cardema at former Congresswoman Marie Cardema ang naghain ng impeachment complaint laban kay Marcos sa House of Representatives. Mag-asawa po ito, no, itong Cardema na ito. Ilan sa batayan ng reklamo ang pagpapayag umano ni Marcos na ibigay ang isang Filipino citizen, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga banyaga. Matatandang inaresto si Pangulong Duterte noong Marso 11 at ipinadala sa The Hague, Netherlands, sa utos ng International Criminal Court. Pero parang magkaibang balita dito sa meron pang isang balita eh. Ito po, brigada naman, no? Ito po yung balita ng brigada. Kasama ni Cardema ang kaniyang misis. Pinutol ko na po ito, no? Kasama ni Cardema ang kaniyang misis na si dating Congresswoman Marie Cardema sa pagsasampa ng reklamo laban sa Pangulo. Inihain ng concerned citizen, no? Ang naghain po ay concerned citizen. Dito po sa unang balita si Ronald Cardema at Congresswoman Marie Cardema ang naghain no? So, lilinawin po natin, no? Medyo may conflict, no? Inihain daw ng concerned citizens, taxpayers at voters ang complaint kung saan binabanggit ang Article 11 ng 1987 Constitution hinggil sa accountability ng public officials. Sa Facebook post ni Cardema, iginigiit ng mga ito ang umano'y pagpayag ni Pangulong Marcos na ibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kustodiya ng mga dayuhan. Ang impeachment case ay inendorso ng Duterte Youth, no? Mayroon pong mga concerned citizen ang naghain at inendorso, kasi ganyan po yan eh. Pag maghahain ka ng impeachment, kailangan mayroon pong mag-i-endorse na kahit isang congressman o congresswoman, kahit isa lang, kailangan mayroon pong mag-endorse doon po sa inihain nyo na impeachment, no? So, ito nga ang Duterte Youth Party List, ang kasalukuyang kinatawan ay si Drixie Cardema. So, yun pong asawa ni Cardema, Ronald Cardema ba yun? Iginiit ng mga ito ang umano'y pagpayag ni Pangulong Marcos na ibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kustodiya nga ng mga dayuhan. Ayun nga, wala pang tugon ng Office of the Secretary General ukol sa impeachment complaint at kung formal na ba itong natanggap. Alright, so yun po ang balita sa kasalukuyan, ano? So dito po sa grounds ng impeachment, mayroon pong 5, no? Ito po, betrayal of public trust is a new ground. Ito po yung inihabol sa 1987 Constitution, itong betrayal of public trust. Nauna na rito itong culpable violation of Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes. So, nadagdag po itong betrayal of public trust. So, parang dito po papasok itong isinampa kay Bongbong Marcos na impeachment complaint. Dito po papasok sa betrayal of public trust. Kasi parang hindi na po katiwa-tiwala
o mahirap ng pagkatiwalaan itong Pangulo natin dahil isinusuko ang kapwa Pilipino sa banyaga. Imbis na, alam niyo yung sinabi ni Tatay Digong na ang kanyang trabaho ay is to protect the country and the Filipino people. Dapat protektahan mo ang bansa at ang Filipino people. Ibig sabihin, basta Pinoy, basta Pilipino, lahat yan. Lahat dapat protektahan mo. Pero ang ginawa mo, parang ikaw pa yung nagdala, ikaw pa yung ikaw pa yung nagano sa mga banyaga imbis na protektahan mo. So, dito yung papasok sa public betrayal of public trust. So, yan po yung breaking news natin at ito yung parang kinatatakot ni Bongbong Marcos, kaya sobrang ang ginagawa niya sa mga congressman ay yung matinding pagsusuhol. Suhol, puro suhol. Ano? Kasi alam niya, marami siyang grounds for impeachment. Kagaya na lang nung pagiging durugista. Grounds na po yan eh. Corruption. Ang daming mga violation of constitution. Ayan na nga yung culpable violation of constitution. Ang dami niyan. Ang dami nilang ginawa. Doon lang sa KOJC o dito nga kay Tatay Digong at sa mga 2024 budget, 2025 budget, ang daming violation po na ginawa nila. Ang dami talagang grounds to impeach Bongbong Marcos. Kaya ang ginagawa niya, mamagikin na lang nila, hihilutin yung budget, no? Halos lahat nga ng departamento binawasan para makakuha ng pondo, at ito yung ipantatapal nila sa mga mukhang perang congressman para hindi manalo yung impeachment, hindi umusad yung impeachment, no? Ganun din na rin sa Senado. Ganun na rin ang gagawin niya. So hindi ko alam kung tama ang timing ng paghain ng impeachment na ito. Kasi sa bagay hindi pa natin alam ang resulta ng ang resulta ng eleksyon sa Congress o sa mga congressman. Pero hindi ko alam kung tama ba yung timing, dapat na bang magsampa, sapat ba yung ebidensya, dapat sinigurado. At ito pa yung iniisip ko kanina bago ako magsimula ng vlog, no? Alam kaya ito ni VP Sara? Alam kaya niya ito? Alam kaya ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng impeachment sa kapatid niya? Alam kaya nila ito? Sa aking pananaw, sa bagay, pare-parehas tayong walang alam talaga. Hindi natin alam unless close na close kayo kay VP Sara. Pero tayong mga hindi naman kilala ni VP Sara, wala talaga tayong alam. Sa totoo lang. Pero sa tansya ko, parang alam ito ni VP Sara na may magsasampang impeachment kay Bongbong Marcos. Yan po yung sa tingin ko lang, no? Kasi kung makikita nyo itong mga huling araw ng kampanya, talagang buhos si VP Sara sa kampanya para ikampanya yung mga kalaban ng mga hindi kaalyado ng Duterte. Ikampanya yung mga kaalyado ng Duterte, no? At kumbaga banatan yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos na mga congressman.
nakita ko buhos yung ano niya eh, yung kampanya niya eh. Kaya parang sa tingin ko alam ito ni BP Sara. At kung sino man yung mga concerned citizen ngayon, eh parang wala tayong nakitang picture nila eh. Ang nakita lang natin ito, Duterte Youth. Ayan, meron pang short video, no? And then ito po yung impeachment complaint. Siguro basahin natin, ano? House of Representatives in regarding verified complaint for impeachment against the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., respondent. Siya ang respondent ngayon. We former Undersecretary Ronald L. Cardema and former Congresswoman Marie S. Cardema, both of Calamba City, Laguna, undersigned complaint in our personal capacity and as taxpayers, as registered voters, and as concerned citizens of the Republic of the Philippines under oath, do hereby state that nature of the petition, ito na, this is a complaint for the impeachment of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President Marcos Jr., the incumbent President of the Republic of the Philippines, based on the grounds specified below. So, basahin natin yung grounds. This verified impeachment complaint, oh, verified na, is being filed under and pursuant to the provision of Articles 11, Accountability of Public Officers, Section 2 and 3 of the 1987 Philippine Constitution, as well as the rules of procedures in the impeachment proceedings of the 19th Congress of the Republic of the Philippines. The parties, the complainant's former Undersecretary Ronald L. Cardema, of legal age, married, and former Congresswoman Marie S. Cardema, of legal age, married, with home address at Barangay 3, Calamba City, Laguna, where he may be served with summons, notices, and other legal processes in connection with this verified impeachment complaint and proceedings. So, yan po yung laman ng impeachment complaint. At yan lang po yung nakita natin sa Facebook page ng Duterte Youth Party List. So, ayun. Ito naman yung sa Facebook nila. At the moment, as endorsed by Duterte Youth Party List, Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba are filing the first impeachment complaint against President Bongbong Marcos. So, tinatawag naman ito na unang impeachment complaint lagi. Hindi natin alam, baka mayroon pang pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim. So, malamang ito, hindi lang isa lang ito. Hindi lang una ito, may pangalawa po ito. May mga kasunod po ito. So, yan po ang abangan natin. At kaabang-abang talaga itong resulta ng eleksyon. So, after election, sino bang magiging mga senador para naman sa impeachment ni BP Sara, at sino yung mga magiging congressman para sa impeachment naman ni Bongbong Marcos. Pero alam ko, hindi nila ito papopormahin, itong impeachment complaint nila, ito ni Cardema. Hindi pa popormahin ito ng mga congressman administration congressman, ano? Gagawan nila to ng technicality para maharang agad. Haharangin po agad ito. So, yan ang aabangan natin kung paano nila haharangin. At sana, hindi sila magtagumpay sa pagharang. Sana umusad po ng umusad
itong impeachment complaint kay Bongbong Marcos. At naniniwala ako mayroon pang kasunod dito. May pangalawa pa ito. So abang-abang na lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.